Hello, good morning po sa bawat isa. This is Pastor Joshua Orias na bumabati po ng isang mapagpalang umaga from Bacoor Baptist Church. Good morning po sa ating po mga pastors, FIBA pastors at sa mga pastors po na nakikinig po sa atin. Magandang araw po sa inyo mga pastors, sa mga members, sa mga faithful listeners and viewers po ng Salita ng Buhay. Magandang umaga po sa inyo. At welcome po ulit sa panibagong devotion na pag-uusapan po natin ngayon, at salamat po sa Panginoon sa araw na ito. This is the day that the Lord hath made, and we will rejoice and be glad in it. So tayo muna po ay manalangin. Dakilang Diyos, maraming po salamat sa napakagandang araw na ibinigay niyo po sa amin. Maraming po salamat sa pagkakataon muli kami makapaglingkod sa inyo sa itong buhay na binigay niyo po sa amin, na kami niyo yung ginising, na kami, Panginoon, ay binigay niyo ng kalakasan para gawin ang aming mga takdang tungkulin. At sa aming panimula, patuloy kayong gumawa at kumilos. Ang inyong pong salita ang patuloy na mangusap. Maraming pong salamat naman sa pribileyo na kami ay narito magkasama-sama kahit, Lord, sa online Bible study. Bless niyo po ang bawat isa, ang mga pastors, at hindi naman po ang mga listeners, hindi naman, Panginoon, ang inyong pong lingkod. Sa aking sarili, wala po akong magagawa kung hindi niyo po akong tutulungan. Patawad po, Ama, sa aming mga pagkukulang, pagkakasala, kapayapaan, Panginoon, sa inyong bayan, kaligtasan ng Diyos mga hintil. Ito ang aming panalangin sa pangalan na ayon po ng Jesucristo. Amen. Amen and amen. Muli, magandang umaga po sa inyo at welcome po sa Salita ng Buhay. At ngayong pong linggo, ngayong week po na ito, ay pinag-uusapan po natin ang mga vocabularies, no, o mga salita na kaugnay sa ating kaligtasan. Wala ibang pinakamagandang bagay na pag-usapan bilang isang mananampalataya yung araw na tayo naligtas at tayo po ay nakakilala sa Panginoon. At sa Biblia po ay marami pong mga salita na halos kasing tulad na pinapakita kung paano tayo iniligtas ng Panginoon. At ngayong araw po, ang isa pong paksa na kaugnay sa ating kaligtasan, sa salitang kaligtasan, ay yung tinatawag po natin na reconciliation. At ang naatasan po sa atin ay ang salitang reconciliation. Ito po isang biblical term na mababasa po natin. And if you have your Bibles with you, open with me in Colossians chapter 1 verse 20 to 23. Colossians chapter 1 verse 20 to 23, at may mga ilang verses pa rin po tayong babasahin mamaya. Colossians chapter 1 verse 20 to 23. Ang sabi po ng salita ng Diyos, Colossians 1:20, and having made peace through the blood of His cross, by Him to reconcile all things unto Himself. By Him I say, whether they be things in earth or things in heaven. And knew that they were sometimes alienated and enemies in your mind by wicked works, yet now hath He reconciled in the body of His flesh through death, to present you holy, unblameable, and unprovable in His sight. Verse 23, if ye continue in the faith, grounded and settled, and be not moved away from the hope of the gospel, which ye have heard, and which was preached to every creature which is under heaven. Wherefore I, Paul, am made a minister. Pagpalain po ang pagkabasa ng salita ng Diyos. Dito po makikita po natin ang salitang reconciliation. Ano nga po ba yung salitang reconciliation? No, ang reconciliation po, ito po yung tinatawag po nating any human relationship, no, na dapat po nating maintindihan. Lahat po ng relationship, especially sa mga tao, ay lagi pong may tension, no, lagi pong may tension na nagaganap, at kadalasan yung tension po na ito ay nadidevelop eventually sa disagreement, no, sa annoyance, at even in anger. So kung yan po ang human relationship, ganun din po sa Panginoon. So ang reconciliation mga kapatid, no, ay ito po yung relationship that are broken, no, that made right again. So once the relationship of two parties ay nasira, but when we say reconciled, yung dalawang party ay naging okay na po sila, no. So ito po ay madalas makikita po natin sa mga mag-asawa, no, sa marriage, and even sa family, brothers and sisters, no, at may sa relationship
ay meron pong naging ugnayan, something has gotten in the way, so in a way of obstacle in the relationship, no? But the thing is, they were reconciled, or they were once that ito'y nasira, ito po'y magbabalik po, no? At that's human relationship. At higit po sa lahat ay may kita po natin ito, no, ang reconciliation sa Bible. Ito po yung ginawa ng Diyos, that what God has done for us in a substitutionary death, no, of the Lord Jesus Christ, no. So ang reconciliation po, isa sa mga salita na talagang nasa Bible, at ito po'y nakita po natin, no, na ginawa ng Diyos sa pamamagitan ng ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo, no. At dito po ang reconciliation ay isa po sa mga very descriptive na terms pagdating sa salvation, no. One of the most descriptive terms for our salvation in the Word of God, no. At if you are a believer na medyo matagal na, for sure naririnig nyo na po yung salitan na ito, together with adoption, together with forgiveness, justification. Ito po yung mga Bible terminologies na nagpapakita ng ating kaligtasan. At isa lang po ito, no, reconciliation, no. So sabi nga po na isang manunulat, in justification, the sinner stands before God guilty and condemned, but is declared righteous. In redemption, the sinner stands before God as a slave, but is granted his freedom. In forgiveness, the sinner stands before God as a debtor, but the debt is paid in full and forgotten. In adoption, the sinner stands before God as a stranger, but is made a son. In reconciliation, ito po pag-uusapan po natin ngayon, in reconciliation, the sinner stands before God as an enemy, but now becomes his friend. Yan. So, God becoming our friend, no, mga kapatid, God becoming our friend. Kaya ito po yung halos pinakasaysay ng reconciliation, na dati hindi po tayo okay sa Panginoon, pero tayo po ngayon ay okay na sa Diyos. So meron pong 4 na bagay na pag-uusapan po natin, mabilis lamang po ito regarding reconciliation. Una, yung meaning, no? Pangalawa, yung magnitude, at pangatlo, yung means, at pang-apat, yung measure ng reconciliation. The meaning, the magnitude, the means, and the measure. So una po yung meaning. Ang Greek word po ng reconciliation ay katalyaso, no? It means to exchange, or exchange, no? So in a sense, from changing enemies to friend. Yan, parang ganyan. Changing hostility to understanding and acceptance. Yan. So, this word is used to restore a relationship, mga kapatid, to restore a relationship of two parties that has been formally been at separation. So, yung reconciliation, ito po ay napalitan o na-exchange, mga kapatid, no? Yung dalawang relationship na dating hindi okay, pero ngayon okay na po, no? Dati separated, ngayon ay restored. Dati fractured, ngayon ay meron ng fellowship. So before separation, now it's restoration. Before it's fracture to fellowship, no? At sa Bible po, marami po mga examples ng reconciliation. Una na nga po dito sa 1 Corinthians chapter 7 verse 11, patungkol po sa husband and wife, no, ang mag-asawa na huwag niyang iiwan ang kanyang asawa, kundi dapat mag-reconcile, no? At doon sa Matthew chapter 5 verse 24 ay patungkol naman sa magkapatid, no, or magkaibigan, sa brother, na kung nagkagalit, bago mo ibigay yung gift sa altar, mag-reconcile muna kayo. Pero dito po sa binasa po natin
ay yung reconciliation po dito mga kapatid ay napakahalagang maintindihan po natin kasi ito po ay relationship natin sa Panginoon, hindi lang basta relationship sa tao o sa mag-asawa, no, kundi ito po ay yung nasirang relationship gawa ng kasalanan ay muling naayos mga kapatid. So the word reconcile here is katalyaso, no? So meaning the human beings, tayo bilang human beings being restored, no, to the right fellowship with God. So yan po yung binasa po natin, and having made peace through the blood of His cross, by Him to reconcile all things unto Himself. By Him, I say, whether they be things in earth or things in heaven. No, so dito po, yung root word ng reconcile is katalyaso, pero yung ginamit po dito sa Colossians 1:20 ay apokatalyaso. No, so ito po ay dinagdagan ng preposition na mas lalong nagbibigay ng bigat at nagbibigay ng lalong sense. Meaning, pag translate na po natin to sa English, ito na po yung magiging to reconcile completely. No? Yan na pong ibig sabihin yan. Apokatalyaso. So, kasi po ang background po nito ng Colossians ay si Paul nagbibigay ng warning against doon sa mga nakapasok na wrong teaching ng mga Gnostics, no? Itong mga Gnostics po na ito ay naniniwala at nagtuturo na kailangan mo ng mga series of steps, no, para ikaw ay maging tama sa Panginoon. Okay? So kailangan mo gawin to, gawin to, gawin ganyan, no? So ito po yung pumapasok sa mga churches noon. Pero ang sabi po ni Apostle Paul, hindi mo na kailangan dumaan sa mga steps na yan because kaya kang i-reconcile ng Diyos by Himself, no help needed, no? So ito po yung sinasabi dito na apokatalyaso, to reconcile completely, mga kapatid, no? So God can reconcile the humanity by Himself, no? At hindi niya kailangan ng anumang tulong na tinutulo ng mga Gnostics. So, tandaan niyo po, ang ganda po nitong reconciliation because ito po ay, in a sense, ito po ay ang Diyos lagi ang nag-i-initiate po nito. No? God is always the initiator of reconciliation. Maalala po natin that we love God because He first loved us, mga kapatid. We loved Him because He first loved us. And we are always the responder. So God will initiate reconciliation and we will just respond. In 2 Corinthians chapter 5, no, if you will open your Bible in 2 Corinthians chapter 5. 2 Corinthians chapter 5. Good morning po muli sa bawat isa, no? At welcome po sa Salita ng Buhay sa mga bagong tune in lang, no? At pag-pray po natin ang bagyo po ngayon na si Christine na nananalasa po, no? At pag-pray po natin yung mga kapatiran po natin, especially in Bicol region, no? Yung mga pastors po natin doon. 2 Corinthians chapter 5 verse 18. Ang sabi po ng Bible, and all things are of God who hath reconciled us to Himself by Jesus Christ and hath given us to the ministry of reconciliation. So mga kapatid, ang ibig sabihin po nito, God always initiates, no? He makes the first move to restore to restore us, because if we will remember what happened all the way back to the Garden of Eden, no, in the fall. So ang Diyos ang nag-restore. So siya ang naghanap sa kay Adan, siya ang bumaba, si Kristo ay bumaba sa atin dito sa lupa para iligtas tayo. Kasi tayo mga kapatid, hindi naman talaga by nature, hindi naman natin hinahanap ang Panginoon. So kung tatanungin nyo, bakit ang Diyos ang nag-first move at hindi tayo, no? Why can't I make the first move? Because isa po sa mga salita din ng
isa din po sa mga salita ng reconciliation ay ginagamit din po ito sa financial transaction, no? So in financial exchange, for example, if the exchange money, no, yung money in exchange from goods and services rendered to equal value to the money that was paid, no? So when the transaction was completed, the two parties, no, were said to be reconciled. At yan po ay evident kung familiar po kayo sa mga banking transaction, no, ang term po na ginagamit is reconcile. You are reconciling your bank account or you are balancing sa online account. So for example, nagbigay ka ng pera, tapos yung pinagbigyan mo ng pera ay meron siyang ibibigay na kapalit, whether goods na binili mo or another services. Pag yan ay na-reach sa worth ng binigay mo, ang tawag na dyan ay reconciled. So worth it yung binayad, mga kapatid. So kailangan meron transaction na magaganap. Okay? So tandaan niyo po yan, merong transaction. So para sa Diyos, no? So for God to reconcile us, there must be a transaction that occurs, no? So yan din po yung isa sa salita na ginagamit yung reconciliation pagdating din sa financial terms. So that's the meaning of reconciliation, mga kapatid, to being restored to the right relationship with God completely, no? To reconcile completely. So secondly, no, ay makita po natin yung magnitude, no? Yung magnitude, yung lawak. Sino bang ire-reconcile? Alin bang ire-reconcile, no? At balik po tayo sa Colossians. Ang sabi po ng Bible, makita po natin dito in Colossians 1, no? Ang sabi po ng Bible, verse 20, and having made peace through the blood of His cross, no? Through His cross, by Him to reconcile all things unto Himself by Him, and whether they be things on earth or things in heaven. And you, that were sometimes alienated and enemies in your mind by wicked works. So ano po yung magnitude? Sino yung i-reconcile? Unang-una po, all things or anything about creation na create ng Panginoon, at syempre, tayo, people in particular. Maliwanag po yan, sabi ng salita ng Panginoon. So God will reconcile all His creation, and if you remember, no, in the Garden of Eden, nagkasala ang tao, lahat po ng bagay ay na-curse. Ang kasalanan ay nakapasok dahil sa tao. Ang curse ay nagdala ng kasalanan. Kaya God, no, will restore, will reconcile. Sabi po ng Bible sa verse 20, by Him to reconcile all things unto Himself. No? Everything. Ang mga hayop naman ay hindi naman nag-sign up na sasama sila sa curse, di ba? So, yan na lang effect ng curse. Kaya kung ano pong pangyayari, mga pangit na nangyayari ngayon sa mundo natin and everything, pasama na ng pasama, tayo rin po ang may dala niyan, no? Kaya po darating ang araw, kaya we believe in the millennial kingdom of Christ here on earth, because that's the time na lahat maiiba, magiging okay ang lahat, because that's the time that God will reconcile His creation. Pero hindi lang yan, mga kapatid. Ang pinakahigit na gusto niyang i-reconcile, especially, ay tayo po, mga kapatid. So makita po natin sa verse 21, and you that were sometimes alienated and enemies in your mind. So imagine niyo, mga kapatid, ano yung nature po natin. Tayo po, sabi ng Bible, ay alienated. Tayo po is separated. We are sinners. Ang sabi ng Bible is mind by wicked works. No? Yan po tayo, mga kapatid. That's our nature. So by nature, we are alienated, separated, sinners. We are enemies of God. No? At kaya kailangan po ma-reconcile. Pero tingnan nyo po, mga kapatid, yan po yung true nature natin. Pero tingnan nyo naman sa verse 22. Ano pong nangyari? In the body of His flesh through His death, to present you holy, unblameable, and unreprovable in His sight. Wow! No? Grabe, no? So, yung una, maraming tatanggi niyan. Uy, hindi ako ganyan, ha? Pero dahil sa ginawa po ng ating Panginoon, mga kapatid, ano na po tayo? That He will present us holy, unblameable, and unprovable in His sight. Something happens in the way that God sees us. Something happens in the way that God looks at you.
Something happens that change the eyesight of God, and that something happens is reconciliation. We are alienated, we are apart from God, we are separated, we are sinners, no, we are enemies, we are wicked, and all of this. But because of reconciliation, mga kapatid, according to the verse, no, we are now holy, unblameable, and approvable. So, imagine nyo mga kapatid, hindi po tayo ganun. Pero salamat po sa Panginoon, no, yan po ang ginawa. And of course, number 3, what is the means? Paano tayo mare-reconcile? No, maliwanag naman po ang sabi ng Bible sa verse 20, no, and having made peace through the blood of His cross, no, through the blood of His cross, and if you will see mga kapatid sa verse 22, in the body of His flesh through His death. So, through the blood of His cross and for His body. So, yan lang po ang means, paraan para ma-reconcile po tayo mga kapatid. So, Jesus physically died on the cross because Gnostics believe that Jesus has no physical body. Kaya in-emphasize rin ni Apostle Paul yan. So, He died a physical death, and His blood is shed literally, no? He died physically. So, yan lang po ang means para po tayo ma-reconcile. Wala na pong iba. So, yung transaction na sinasabi po natin kanina sa 2 Corinthians chapter 5 verse 18, no? Binasa na po natin kanina. Let's again take a look, no? At ilang saglit na lang po matatapos na po tayo. And 2 Corinthians chapter 5 verse 18, and all things that are of God, who hath reconciled us to Himself by Jesus Christ, and hath given us the ministry of reconciliation, to wit, that God was in Christ reconciling the world into Himself, not imputing their trespasses unto them, no, and hath committed unto us the word of reconciliation. Now then, we are ambassadors for Christ, as though God did beseech you by us. We pray you in Christ's stead, be reconciled to God. For He hath made Him to be sin for us, who knew no sin, that we might be righteousness in Him, in God. So yung makita po natin dito, meron pong principle na tinatawag ng Bible na principle of imputation, meaning putting something, no, to somebody's account. Yung kanina pinag-usapan po natin, yung account, may transaction. So, ang nangyari po, tayo po ay baon sa utang dahil sa kasalanan, pero dahil kailangan pagbayaran natin yung kasalanan, hindi naman pwedeng kumindat lang ang Diyos, ay okay na yung kasalanan mo. Hindi po, because God is just, no, kailangan pong pagbayaran, for the wages of sin is death. So, ang imputation mga kapatid is the Lord Jesus Christ stood in for us. He took the blame, He took the punishment, He took the judgment. Isaiah 53, malinaw po yan, no? In His stripes we are healed, no? At nagkaroon po ng great exchange, no? And we had a great deal. So, ang kapalit po ng kamatayan ng Panginoon ay ang ating buhay, dahil yan lang po ang means para tayo magkaroon ng imputation, no? At ang kapalit naman ito sa Panginoon ay ang kanyang kamatayan. So ang balik sa atin ay yung kanyang righteousness, no, at sa kanya naman ang sabi po ng Bible, no, sabi po ng Bible, for He had made him to be sin, no, He made Him to be sin for us. Hindi po sinner, hindi po makasalanan ng ating Panginoon. Maliwanag ang Bible that Jesus Christ had no sin. No, He had made Him to be sin for us, who knew no sin, that we made righteousness of God to Him. So, ang nangyari po, yung kasalanan ay na-impute sa Panginoon, no, at sa atin naman po na-impute yung righteousness, no. Kaya great exchange, merong transaction, at yung transaction na yan ay nangyari sa krus ng Kalbaryo. So, maraming paraan ng tao in means para mapunta sila sa langit, no. Sinasabi nila kailangan maging mabuti ka. You need to be good. Your good must your good must outweigh your bad deeds, no? At nangyayari po yan sa maraming religion. So hindi po talaga makakapunta sa langit pag mabait. Wala po sa Bible niyan. Makapunta sa langit pag saved. Amen. So being good will not guarantee you to heaven. Being religious will not guarantee you to heaven, no? Being sincere, no, kahit gaano tayo ka-sincere, hindi po yan ay garantiya
na tayo mapupunta sa langit. Ang kailangan lang po natin by the means para tayo maligtas is only by reconciliation initiated by God through Jesus Christ by the blood, no, on the cross of Calvary, no. He included everything, included the earth, all of His creation, but especially you, ikaw at ako, para ma-reconcile tayo sa Panginoon. No, so our reconciliation took nothing less than the death of the Lord Jesus Christ, the death of God's only begotten Son. No, kaya mga kapatid, no, ang last po natin is what is the measure of reconciliation? No, so the measure of reconciliation, if you will go back in verse 23, if you continue in the faith, grounded and settled, and be not moved away from the hope of the gospel that ye have heard, and which was preached to every creature which is under heaven, wherefore I, Paul, made an minister. So dito po makita po natin yung gauge, yung batayan, no, about sa ating reconciliation is tayo po ay nagpapatuloy sa Panginoon. Apostle Paul assumes that you and me will continue sa faith na sinimulan po natin. No, as if na tayo ay Apostle Paul assumes na tayo ay magpapatuloy sa Panginoon anuman po mangyari, at sabi po diyan settled and grounded, no, and he is sure that we will continue because yung faith na meron po tayo ay totoong faith, no, at ang basihan po niyan, the real faith will produce what? Real results, mga kapatid. And the real results that we have is the measure of your real faith. Okay, so once na ikaw ay tunay na makakilala sa Panginoon, no, once that you have been converted, the key is you will stay faithful ano man ang mangyari. No, at sabi po diyan sa verse 23, if you continue in the faith, grounded and settled. So from your conversion, it will lead to continuity. Alright? And your salvation will lead to service. Yan po ang basihan ng tunay na pananampalataya na ikay magpapatuloy sa Panginoon ano man ang mangyari. So, praise the Lord. If we are reconciled, yes, we are not perfect. That's the reality, mga kapatid. We are still growing by the grace of God. We are still work under progress. We are work under construction. No? So, hindi pa ako yung dapat ako. Pero hindi na ako yung dating ako. By the grace of God. No? So, makita po natin yung reconciliation na dating alitan natin na tayo ay hindi okay sa Panginoon, ngayon okay na, ngayon ikiligtas na. Kaya kung ikaw ay ligtas na, pasalamatan natin ang Panginoon, magpatuloy tayo sa paglilingkod. At kung ikaw nakikinig ka, hindi ka paligtas, hindi ka pa reconciled, sabi na Apostle Paul, no, sa 2 Corinthians, binasa natin kanina, no, verse 20, now that we are ambassadors for Christ, as though God did beseech you by us, we pray you in Christ's stead, be ye reconciled. No, so we beseech you, be ye reconciled to God. No, maging okay ka na sa Panginoon, ma-reconcile na ang relationship na nawala dahil sa kasalanan. Kaya mga kapatid, salamat po sa Panginoon sa pagkakataon. May the Lord bless us this day, and may the Lord will continue to encourage us with His Word, at lalo nating ma-enjoy yung kaligtasan na meron po tayo. Maraming po salamat. At pagpalain po tayo ng Panginoon. Dakilang Diyos, maraming pong salamat sa inyo pong mga salita. Salamat, Panginoon, sa pagkakataon. Bless you po kami sa buong maghapon. Salamat, Panginoon, sa reconciliation niyo po sa amin. Dahil kayong nag-initiate, kami po ay nag-respond. Salamat, Panginoon, dahil kayo po ay unang nagmahal sa amin. At kung wala po kayo, wala po kami magagawa. Thank you, Lord, for our salvation. Thank you, Lord, for the blood of the Lord Jesus Christ, for your Son, Jesus Christ, who loved us and gave His life for us, God. Thank you so much, oh God. Bless us this day. We love you and give you all the glory and praise. This I pray in Jesus' most precious and mighty name. Amen and amen. Amen. So maraming po salamat. God bless us all, and ingat po kayo, no? At purihin po ang Panginoon.